I actually support all of those. The policy recommendations, saka yung mga proposed bills, including the anti-EJK bill. I fully support those, except the one reimposing or seeking to restudy death penalty and eventually reimpose. Tama na lang po yung ang i-impose kapag mga hinos, mga malalaking kaso, mga murder cases o mga drug cases na mga malalaki, tama na lang pong reclusion perpetua. May mga biktima na naimbitahan po dito. At sana po tuloy-tuloy po na matulungan niyo po kami na magkaroon ng hustisya. Ito po ay hindi lang para sa mga namatayan, kundi sa mga nanay, sa mga nangulila, na magkaroon ng dignidad, muli magkaroon ng karapatang pantao kaming lahat. Sana po matulungan niyo po kami na mabigyan ng hustisya kaming lahat. Salamat po. Maraming salamat po, Mrs. Domingo. At panghuli po, Ma'am Cristina Pascual. Sa lahat po na nandito sa Congress, buong puso kami pong nagpapasalamat sa inyo na nararamdaman po namin na kasama namin po kayo sa nararamdaman naming bigat sa araw-araw po. Kaya po, wala po kami sawang nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat. Yes, ma'am. Pakipatay lang po yung mic pag hindi na po gamit. Yes, ma'am. Maraming salamat po sa committee ito. Gusto rin po namin acknowledge ang iba pang mga pamilyang kasama namin. Nandito po sa likod. Sila Nanay Dalia. Pwede po bang tumayo yung mga pamilya na nasa likod? Hindi po namin kayo nakilala kanina, kaya pasensya na po kayo. Pwede po kayong tumayo? Opo. At ganun din po si Sister Lisa Ruedas, ang patuloy namin kasama sa paglalakbay. Si Nanay Sally, si Nanay Dalia, si Jane, at si Nanay Purisima. Sila po ang mga pamilyang 8 taon na pong naghahanap ng hustisya. Maraming salamat po. Maraming salamat po at sa tiwala na ipinagkaloob niyo po sa Kongreso, sa Quadcom, at umasa po kayo na patuloy po natin hahanapin, maski mahirap man ang katotohanan, at hindi po tayo titigil upang mabigyan po ng hustisya ang maraming mga pamilyang nawalan. Kaya maraming salamat po sa inyong pagdalo sa oras at panahon. Senator De Lima, former Senator De Lima. Thank you, Mr. Chair, Your Honors, for allowing me to make an intervention. I just wish to comment on 3 points tackled during the questioning of the Honorable Congressman Adyong and also the responses of the resource person, the former mayor, former president, to those questions. Number 1 is about the limited period of detention. So ang sabi po ng dating mayor, dating pangulo, under current realities, medyo hindi na ho ito sapat. So he is proposing amendment of the pertinent laws, particularly the revised penal code. Let me remind everybody po na hindi lang po ang batas ang kailangan nating i-amend, kasi nandyan mismo yan sa saligang batas sa konstitusyon, yung maximum period of 72 days as detention. Nandyan po yan. That's the maximum allowable period. Kaya yung tungkol nga po dun sa Anti-Terrorism Act, isa po sa naging issue, na ganun nga ho, na yung 24 days of detention na nakalagay dun sa Anti-Terrorism Act, hindi po tumutugma. And in fact, sobra dun sa sinasabing period of detention na pwede, but after that, dapat i-charge nyo na, hindi tumutugma doon sa provision of the Constitution. So kailangan ho natin, hindi lang batas, kung yun ho ang magiging posisyon ng Kongreso, ay dapat kailangan din i-amend ang Constitution. Pero syempre, hindi lang basta-basta dahil gustong i-amend, pag-isipan po ng husto yan. Kailangan mabalanse. What should be the exact position na talagang balanse
na while upholding state interest in combating crime, palagi natin pong dapat rin irespeto ang mga individual rights in the Bill of Rights. Second point, yung tungkol po sa study na nabanggit po ni Honorable Adjong. So it says that Davao City is among the safest. Let me point out po na yung study na yun, kung hindi po ako nagkakamali, crowdsourcing po yan. So it's not necessarily reliable, it's not scientific. Ang alam kong study na reliable and scientific, although nakalimutan ko na po kung anong eksaktong study yon, I can search my materials, I can review my materials. Yung sinasabi na yung Davao City ay number 1 ang sa murder, sa incidence of murder. At tumutugma po yan, consistent po yan, doon palaging sinasabi na pinapatay na lang kasi ang mga kriminal. Kaya, highest murder, but can you call that a safe city? Kasi yung murder, labag sa batas. Pwede bang safe ang isang lipunan kung basta na lang mga pinapatay na wala, na hindi dumadaan sa rule of law at wala nga tayong batas ngayon na kumikilala sa death penalty. So how can it be a safe city? Number 3, death penalty. Lagi po akong aalma kapag meron nagpro-propose ng death penalty. Pagkatapos naman kung mga anong insidente dahil nagkaroon ng mga high-profile heinous crimes, some would again propose death penalty. Kaya nga po yung sinasabi na yung sinabi hong listahan kanina ni Honorable Suarez, I actually support all of those. The policy recommendations, saka yung mga proposed bills, including the anti-EJK bill. I fully support those, except the one reimposing or seeking to restudy death penalty and eventually reimpose. Why? Number 1, alalahanin ho natin, baka nakakalimutan po natin na meron pong linagdaan ang Pilipinas na sinatawag na Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Nung pinirmahan ho natin yung Second Optional Protocol, we committed as a state party never to reimpose or restore death penalty. Nag-commit po tayo doon, nanumpa tayo na hindi na natin maiisip na i-reimpose ang death penalty. Now, isa pang rason kung bakit hindi ko talaga, never akong magsasang-ayon sa death penalty. Yung ating resource person, the former mayor, the former president, kasasabi lang po niya, yung justice system natin, insufficient, weak, inefficient, flawed, may mga diferensya pa ang ating criminal justice system. So kung ganun, dapat ayusin muna natin yung criminal justice system. Kasi pag ganyan na flawed, sigurado ako na magkakamali. May mga pagkakataon na magkakamali ang korte na mag-impose ng death penalty. Yung mga bansa nga, yung mga ibang jurisdictions na medyo advanced na yung kanilang criminal justice system, nagkakamali pa rin. There are really recorded, documented cases of erroneous convictions and erroneous executions. So tayo pa kaya? Na tayo na mismo ang nagsasabi, kulang pa, inefficient pa, flawed pa, weak ang ating justice system? And then lastly, marami na pong mga studies na ang death penalty is never a deterrent to the commission of crimes. So anong magiging silbi nun? Tama na lang po yung ang i-impose kapag mga heinous, mga malalaking kaso, mga murder cases o mga drug cases na mga malalaki, tama na lang pong reclusion perpetua. Basta dumaan sa tamang proseso.
basta maayos ang justice system na mabilis ang takbo ng mga kaso at mapanagot sila ng tama. So for those reasons, Your Honors, Mr. Chair, I register, as always, my position against any plan to reimpose death penalty. Maraming salamat po. Thank you very much, former Senator De Lima. Next on our list is Congressman Sendanya. Mr. Chairman, may I just interject for... First, is this Yes. a short interjection? Yes, it's just in connection also with what Senator De Lima said and what Congressman Adjong... With the permission of Congressman Sendanya. Make it short, please, former Senator Trillanes. Yes, Mr. Chairman. With all due respect to Congressman Adjong, but he's working on the assumption that seryoso, honest to goodness yung war on drugs. As we found out and as what I presented a while ago, everything is a ruse. Lahat po yon ay pagpapanggap lang. Kaya nga hindi niya masagot yung mga justifications dahil drama lang nila yon. It's just a form of social control, matakot lahat, and it was very effective. Sinampulan si Senator De Lima, pinakulong na walang na fabricated charges, kaya wala na, kumaga umatras na lahat. So it was all about that, pero titignan nyo what happened after. Yung grupo niya, yung sindikato niya, sila Michael Yang, sila Pulong, Charlie Tan, started importing illegal drugs through the front door sa customs. Pero ang ginawa nila nung una, a few months nung start ng administration niya, binabasag nila yung mga shabu laboratory everywhere with the projection na seryoso sila sa illegal drugs, pero mga kompetensya nila yon, yung local shabu manufacturers. So nung na-abolish na nila lahat, in-import na nila through the front door. Ngayon, magkano ang presyo nung shabu at that time nung kanila tumaas. So, yung cartel nila ang nakinabang nung monopolization ng drug war. Kaya nga, sa galit niya, kunyari, sa pagpe-pretend niya ng galit siya sa illegal drugs, pero nung in-import yung 11 billion na shabu, yung 6.4 billion na shabu, then a few others na in-import, meron bang sinabihan si Duterte na kung sino yung drug lord behind it? Wala po. Tapos ito po yan. Sino po yung Customs Commissioner na nung time na yon? Si Faeldon sa 6.4, si La Peña nung 11 billion. 'Di ba? Pinadaan sa customs. Kung talagang galit na galit ka at hindi mo kasabwat yung nagpasok na yon, you should have hung these people kung talagang ganun siya magsalita eh. Pero anong ginawa po niya? Pre-promote niya. No? Pre-promote niya po ito. Pre-protectionan niya kasi mga kasindikato niya. Then, here comes si Peter Lim, who was identified as one of the drug lords. Pero same triad nila Michael Yang, kaya hindi nila mapatay, pinaalis na lang. No? Kunyari, nung nape-pressure, finailan po ng kaso, pero anong ginawa ho? Dinismiss. Despite the evidence. Tapos anong ginawa ho dun sa prosecutor na nag-dismiss? Pre-promote na judge. We have documented all this. Kaya we followed yung sequence ho. Kaya hindi kami mabobola ng mga ganyang parang seryoso. At kaya ho maraming nalilito na parang talagang gusto niyang ayusin lang talaga yung illegal drugs, pero hindi. Former Senator Trillanes, yes. yes. Can we just... just one more point, Mr. Chairman. Yes, yeah. Ito na lang po. We're going Mr. Chairman, off if I may. tangent from yes. our discussion. If I may, no? Mr. Chair. Yes, Congressman Fernandez. Para to save time, no, Yes. Mr. Chairman, can we have the documents that na sinasabi mo a while ago? So, para lang po makuha namin yung lahat ng points that you have mentioned. I already submitted to the COMSEC yung When was this? just today, yung nung okay. present po. Alright, And, thank you. Kon po,
yun po, as challenged earlier by Chairman Paduano, na pwede pong imbitahin yung AMLAC, but as I understand, hindi po exempted yung legislative inquiry because sinubukan na po namin yan. Pero exempted ang impeachment. So lalabas po yan eventually din. Pero yung ombudsman po, when they investigated this, they asked the AMLAC, kasi meron silang MOA ng exchange of information, nakuha nila yung mga dokumento na yon, kaya nga po na-validate yung aming mga dokumento, at ang magpapatotoo po nito, yung tinanggal sa pwesto na si Deputy Ombudsman Arthur Carandang. You can also invite him. Pero ito po yan. Nakita nyo po kanina nung sinabi ni Chairman Suarez na kung pwede siyang pumirma, ano hong ginawa niya, nang gulo siya, no? Pero baka pwedeng ibalik natin dun sa issue na pipirma siya ng waiver. O baka ngayon, nagtutulog-tulugan naman ho. So, pwede po natin papirmahin ng waiver pa rin. Yes, Senator Trillanes, we'll get to that item later. So I gave you your chance to speak, and I will now recognize Congressman Sindanya. Yes, Congressman Sindanya. Thank you. May I interrupt? Mr. Chairman. Just one moment. I was not sleeping. I was praying I hope for his soul. I hope I was included in your prayers, former President Nagdarasal Duterte. po ako. Hindi ako nagtutulog. Okay. Yes, Chairman Paduano. Mr. Chairman, since former Senator Trillanes has mentioned about the authenticity of such, and you mentioned the name of former Deputy Ombudsman Carandang. So, Mr. Chairman, I move that we will invite former Deputy Ombudsman Carandang on the next hearing, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. There's a motion that we Second. invite former Deputy Ombudsman Carandang. Any second? Duly seconded. Any objection? There being none, motion's approved. Thank you very much. Mr. Chairman, Congressman- I was informed by the COMSEC that the documents that this representation is asking is not a document. It's a video. No. This is the presentation. We got the same one. We can have it reprinted, Mr. Chairman. Yeah, with the permission of Chairman Dan. We will give it. Let's recognize Congressman Sindanya, and then we'll move to the next matter, because he has been patiently waiting for his turn. Kaninang umaga pa yan nandito, so pagbigyan muna natin. Congressman Sindanya, bagong upo po itong kinatawan ng kanyang party list. So, of course, you have 10 minutes. You may proceed. Magandang gabi po, Mr. Chair. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Totoo po yun, kanina umaga pa, walang tayuan, walang kain, pero chill lang muna po tayo in the pursuit of truth. I'd like to begin with a short manifestation on the issue of the death penalty. I have to put on record that Akbayan maintains that this is an anti-poor measure. Alam naman po natin na ang karamihan, if not all, ng nasa death row ay laging puro mahihirap dahil hindi nila afford ang mahusay na abogado. Which calls to mind yung mga biktima ng EJK, na karamihan ay mahihirap. Kaya nga po marami nagsasabi that the war on drugs is a war on the poor. Since this morning, I was intently listening to the former president. At nung umaga po, during the first interpellation, nabanggit ninyo na kayo mismo ay nagugulat na sa dami ng pinatay at inutusan yung pumatay, pero wala pang kaso laban sa inyo. Bakit po kaya ganon, Mr. Former President? Ewan ko, sir. Ikaw lang makasagot niyan. Marami pong salamat for responding, Mr. Former President. I'll now go to my questions, beginning with, earlier you have reiterated quite often that you will cooperate. Papayag po kayong maimbestiga at magpaimbestiga sa ICC. Is that right, Mr. President? Matagal ko na silang hinintay, sir. Ako nga ang lilipad na doon kung may pera lang. Sa totoo lang. Mr. Chair, Mr. Former President, the second question is, doon po sa investigasyon na ito sa ICC, papangalanan niyo po ba ang mga miyembro ng Davao Death Squad?
Former President, yes? Ako yun, sir. Yes. Your response? Can you turn the mic on, please? Sorry. Thank you. DDS. Sila lang man nagawa ng Davao Death Squad. DDS means Davao Development System. That's the correct term. You are abusing the phrase to the detriment of my city. Wala na tuloy pumupunta doon. Still on the issue, Mr. Chair, willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon sa ICC na pangalanan ang mga biktima ng pagpatay sa Davao ng DDS, however you call it, simula nung kayo ay mayor hanggang sa kayo po ay maging presidente? Hindi ako gumagawa ng listahan, sir, kung sino ang namatay. You have to go to the register of what's it? Civil registrar. At maybe sa police. Wag ho sa akin, hindi ako bookkeeper para sa namatay ng mga tao. Next question, Mr. Chair, Mr. Former President, willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon magsalita tungkol sa paggamit nyo sa PNP bilang inyong death squad through the reward system? Yes, I will answer questions about DDS, but I have never said that I am willing to admit the existence of DDS to kill people. In that investigation, Mr. Chair, Mr. Former President of the ICC, willing po ba kayong banggitin kung sino-sino ang nasa drug war at a drug war watch list ng Malacanang at ng police? Magalit pa ako, sir, kung hindi nila gamitin. Totoo lang. I would be totally disappointed kung hindi nila gamitin yung listahan kung nasaan yan. And the people that they think could shed a light to the extrajudicial killing that happened in this country. Mr. Chair, Mr. Former President, dahil willing kayo magpaimbestiga, naniniwala po ba kayo na kayo ay entitled to due process? Natural. Mr. Chair, Mr. President, bilang akusado, naniniwala po ba kayo na you and your co-accused deserve a fair day in court? I am not an accused, and whoever you are pointing to as the other accused. So I cannot answer your question intelligently. Mr. Chair, for an intelligent answer to the question, perhaps I'd like to direct this question to Attorney Chel Jokno. Attorney Chel, ano po ang rights of the accused sa ICC? Parehas lang po sa mga karapatan ng isang akusado dito sa atin. The right to fair trial, the right to due process of law, the right to remain silent, the right against self-incrimination, the right to confront witnesses and cross-examine them. Halos magkatumbas po yan. So kung magkatumbas po, kasama po dito, Mr. Chair, Mr. Attorney Jokno, yung they are innocent until proven guilty. Yes, the presumption of innocence also, yes. Thank you very much, Attorney Jokno. I'd like to end this very quick round of questions with this short manifestation, a reflection perhaps. Medyo nakakabagabag po na yung mga biktima ng EJK ay hindi na-afford nung parehong treatment na makukuha ng mga kakasuhan at kinasuhan sa ICC. Hindi po ito in-afford sa lahat ng pinatukhang, lahat ng nasa watch list. Hindi man lang nakatapak sa korte, hindi nagkaroon ng fair day in court. Nahatulan agad. At nahatulan ng guilty. Ito pong mga makakasuhan po, I'm not yet done, Mr. Former President, Mr. Chair. Napakaswerte po. Should the former President face the ICC na hindi niya mararanasan ito dahil makakaranas siya doon ng due process na ipinagkait sa mga biktima ng tukhang at extrajudicial killings. That would be all, Mr. Chair. As promised, I will not consume my time.